Short Storytelling by Ethel MC. No boyfriend since birth. Iyan ang bansag ni Claressa sa kanyang sarili. Dahil simula noon ay hindi pa niya nararanasang magkanobyo. May nanliligaw naman sa dalaga, pero kapag nakahanda na niyang sagutin ang kanyang masugid na manliligaw, ay hindi na ito nagpaparamdam sa kanya. Noong unay, winalang bahala niya na lamang iyon. Ngunit nang nagsunod-sunod na't ganoon pa rin ang nangyayari, ay doon na nagsimula ang duda ng dalaga sa kanyang sarili. Marami na siyang naiisip kung malas nga ba siya o sinusumpa o may balat sa puwet. Hanggang sa makatanggap siya muli ng invitation card mula sa pinsan niyang ikakasal na at dinaig pa ni Claressa ang natalo sa lato dahil dito. Nay! Maktul niya habang ibinibigay sa ina ang card na natanggap. Oh, anong nangyari? Ito, galing sa probensya. Ano yan? Imbitasyon para sa kasal ni Sarah at nang mapapangasawa niya. Sa Sabado daw ang kasal kaya kailangan nating pumunta. Ay nako, ito lang pala. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo eh. Hindi ako pupunta. Ano? Claressa, kasal to ng pinsan mo. Siya pa naman ang pinaka-close sa'yo. Tapos ayaw mong pumunta? Nagkakainis kasi eh. Silang lahat ikinakasal na. Habang ako, ni Jowa ay wala. Well, kung sa bagay na pupunta na rin naman tayo sa probensya niyan. Ipatawas mo na lang kaya ako. Magtanong tayo kung may kakilala ba silang albularyo. Sa tingin ko, sumpa na tunay eh. Panghabang buhay na sumpa. Gaga ka ba? Malas ka lang talaga sa pag-ibig. Isa pa, nasa lahi rin siguro natin yan. Yung ate mo, tumatandang dalaga. Yung dalawang tita mo, ganoon din. Ako nga, kung hindi lang ako aksidenteng nabuntis, ay mukhang ganoon din ang punta ko. Nasa lahi na ito anak, tanggapin mo na lang. No, hindi pwede nay. Hindi ako pwedeng mamatay na walang katuwang no. Basta pupunta ako sa kasal sa isang kondisyon. Ipatawas mo ako, period. Tanging pag-iling lamang ang naitugon ng kanyang ina, saka dali-dali na rin siyang pumasok sa kanyang kwarto. Pagdating ng Biyernes ay gumayak na rin sila papuntang probensya. At dahil may sariling kondisyon si Claressa, kaya naghanap sila ng magtatawas sa probensya at ipinatawas nila ang dalaga. Ngunit ganoon na nga ang pagtawa nila nang sabihin ng magtatawas na walang problema dito. Bagay na mas lalong ikinamaktol ni Claressa. Kung walang nagkulam o sumumpa sa akin, anong mali sa akin, nay? Anak, walang mali sa'yo. Nasa utak mo lang yan. Iyan na ang nakasulat sa buhay mo, kaya tanggapin mo na lang. Hindi na nga nagsalita pang muli si Claressa. Dahil kahit magmaktul pa siya ng magmaktul, ay wala pa ring mangyayari. Pagkatapos ng kasal, ay nagpasya ang dalaga na pumunta muna sa may likod ng simbahan. At doon niya nakita ang isang hikaw na kulay pula. Walang iyong pares at sa tansya naman ni Claressa ay hindi iyon mamahalin. Pero hindi niya alam kung bakit imbis na itapon iyon ay ipinasok niya pa ito sa kanyang bulsa saka umalis. Kinabukasan, araw ng Linggo, ay umuwi silang muli sa Maynila dahil ayaw nilang manatili ng ilang pang-araw sa probensya ngayong may trabaho pa ang dalaga sa Lunes. At simula din noon ay ang pagsisimula ng misteryosong mensahe na lagi niyang natatanggap sa kanyang cellphone. Noong unay, wala lang naman iyon sa kanya dahil hindi niya ugaling pansinin ang mga numerong hindi niya kilala. Pero nang magsunod-sunod na ang pagpapadala ng mensahe nito sa kanya, ay doon niya na ito tinawagan. Sinagot naman ng may-ari ng numero ang linya.
Pero walang nagsasalita. Wala din ibang naririnig si Claressa maliban sa malakas na hangin. Hello? Hello? Sino ka ba ha? At bakit ka text ng text sa akin? Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi pero nanatiling walang nagsasalita sa kabilang linya. Nang napagpasyahan niya namang patayin iyon, ay doon na muli siyang pinadalhan ng panibagong mensahe. Ang ganda pala ng boses mo, pero wag mo na akong tawagan. Nahihirapan akong sumagot eh. Sino ka ba ha? Paano mo nakuha ang numero ko? Ako si Nathaniel Fernando, pero pwede mo rin akong tawaging Nathan. Maaari ko rin bang malaman kung ano din ang pangalan mo? Claressa. Pagpapakilala na rin ng dalaga dito sa mensahe. Simula nga nooy, mas napapadalas na ang pag-uusap ng dalawa sa pamamagitan ng text. Gustong-gustong makausap ni Claressa ang binata dahil gusto rin niyang marinig ang boses nito. Pero hindi na iyon sinasagot pa ni Nathan. Hindi na rin naman siya nagtaka dahil masaya siya sa palitan nila araw-araw ng mensahe ng binata. Bagay na ipinagmamalaki niya pa sa kaibigang si Tina. Ay sus, paano kung scammer pala yan? Ni ayaw ngang sagutin ang tawag mo eh. Pero Claressa, ano kaya kung hingin mo ang social media account niya para naman malaman natin kung gwapo ba? Ikaw talaga, yan lang talaga ang iniisip mo? Pero pwede rin? May social media kaya siya? Syempre naman no. Henerasyon ni kupong-kupong lang ang walang social media ngayon. May mga social media accounts na nga ang mga bata eh. Yan pa kaya? Basta ha, balitaan mo ako kapag nakita mo na ang mukha niyan. Tumango naman agad si Claressa bilang tugon. Kaya kinahapunan, paglabas niya ng opisina, ay tinext niya si Nathan. Pauwi na ako Nathan, ikaw ba? Ang ganda mo pala sa suot mong high-waist pants at red tops Claressa. Iyan ang reply ni Nathan sa kanya na siyang nagpalaki sa dalawa niyang mga mata. Nagawa niya pang tingnan ang iba't ibang bahagi ng lugar para hanapin ang binata pero hindi niya ito nakita. Nasaan ka? Nandito lang ako. Lagi naman kitang nakikita eh. Ang unfair mo ha. Lagi mo ako nakikita tapos ikaw ayaw mong magpakita sa akin? Makikita mo rin ako Claressa pero hindi pa ngayon. Bakit hindi pa ngayon eh? Mag-iisang buwan na tayong makatext. Hindi ka pa magiging handa. Handa na ako Nathan. Basta sinasabi ko sa iyo, hindi ka pa handa para doon. O sige na, mag-iingat ka pa uwi ha. Text mo ako ulit kapag nakarating ka na. Bahagya pang nakunot ni Claressa ang kanyang ulo dahil sa naging palitan nila ng mensahe ni Nathan. Lumipas pa ang ilang araw, ay ganoon pa rin naman ang buhay ng dalaga. Hindi pa rin pumapalya si Nathan sa pagte-text sa kanya at habang patagal ng patagal ay mas lalong nagiging sweet ang binata. Hanggang sa biglang ngang sumagi sa isipan ni Claressa ang sinabi ng kaibigang si Tina na hingin ang social media account nito na siyang ginawa niya naman. Ibinigay naman ni Nathan ang kanyang account pero may 2 litrato lamang ito nakalagay. Ngunit kahit ganoon pa man, hindi pa rin maiwasan ng dalaga na hindi mapangiti at kiligin dahil napakagwapo pala ng ka-text niya. Kaya naman, dali-dali niyang isinave ang litrato ni Nathan at ipinasa kay Tina. Dahil request pa naman nito na ipakita sa kanya ang binata. Hoy misteryosa, ano ba yung sinisend mo? Wika pa ni Tina nang tawagan nito si Claressa. Tina, yan ang picture niya. Picture? Picture na pala ngayon ang white background? Ano? Anong white background? Litrato yun ni Nathan. Kinuha ko yun sa social media account niya. Ano? Pinagluluko mo ba ako? Wala akong nakikitang Nathan dito. Ay naku, kainis naman oh. Okay, teka, isisend ko ulit.
Okay, ayan na. Okay na ba? No, puti pa rin. Okay, sabihin mo sa akin ang account niya at ako na ang maghahanap. Okay, Nathy F. Alright, nakita mo na? Hold on. Oh my gosh, biglang namatay ang laptop ko. Kainis. Pa-mysterious ga itong Nathan mo ah. Okay, ang mabuti pa, bukas mo na lang ipakita yan sa akin. Naku, mabuti pa nga. Okay, matutulog na ako ah. Bukas na lang. Kinabukasan ay excited pa si Tina na makita ang litrato ni Nathan sa mismong cellphone ni Claressa. Pero habang sinusubukan niyang tingnan ang muka nito, ay ang paulit-ulit na pagkamatay ng cellphone ng dalaga na para bang ayaw talaga nitong ipakita ang muka ni Nathan. Kaya naman, hindi na rin maiwasan pa ni Claressa na hindi iyon sabihin sa binata nang magka-text na naman sila kinahapunan. Naku Nathan, gustong-gusto pa naman sana ng kaibigan ko na makita ka. Pero ewan ko ba kung bakit minamala siya. Kagabi nga, wala siyang makitang picture. Ngayon naman, biglang namatay ang phone ko. Nang mapatingnan ko naman sa cell shop kung may sira ba, wala naman daw. Huwag mo na kasing ipilit. Ikaw ha? Masyado na akong nahiwagaan sa'yo. Kailan ba kasi tayo magkikita? Para naman makapag-picture na tayo na magkasama at may maipost na ako para makita ng mga pinsan ko. Magkikita rin tayo. Kailan nga? Ikaw ang bahala kapag handa ka na. Handa na nga sabi ako. Nagkakainis naman to eh. Sige, pero kung magkikita tayo, gusto ko yung wala kang trabaho sa buong araw. Para naman masulit natin ang first date natin, di ba? Okay, sige. Paghahandaan ko yan. Sasabihan na lang kita kapag kailan ako pwede ah. Yup, no problem. Sa araw at gabi na magka-text ang dalawa, ay umabot na nga sa punto na sinabi na ni Nathan ang tunay na nararamdaman niya para sa dalaga. Nanligaw ito. Pero kahit nahuhulog na rin si Claressa dito, ay nagdadalawang isip pa rin siyang sagutin ito. Naku anak, ang mas mabuti kung magkikita muna kayo. Hindi mo pwedeng sagutin ng isang taong hindi mo pa nakikita. Alam kong kung gaano mo nakagustong magkanobyo, pero hindi ka ba nagtataka? Kahit ang simpleng kagustuhan mong marinig ang boses niya, ay hindi niya magawa. Ikaw at ikaw lang din ang nakakakita ng larawan niya, dahil kahit ako at si Tina ay walang nakikita. Saad naman ng ina ng dalaga. Para bang natauhan naman si Claressa. Kaya kahit nalulungkot siya, nasabihin kay Nathan na wala muna siyang planong sagutin ito, ay wala na rin siyang nagawa, kundi ang magpakatotoo. Nalulungkot rin naman ang dalaga. Bagay na kahit sa opisina ay dala-dala niya ang lungkot sa kanyang mukha na agad ring nahalata ni Tina. Hala, hindi maipinta ng pintor ang mukha mo ngayon, day ah. Bakit? Love quarrel kayo ni Natty F? Teka, ano nga ba yung F na yan? Nathaniel Fernando ang real name niya. Masyadong low-key. Kaya ayan, mas pinili niyang gawing ganyan ang pangalan niya. Nathaniel Fernando? Yeah, bakit? Wait, parang kilala ko siya eh. Dali-dali naman kinuha ni Tina ang kanyang cellphone at nang makita ang pakay ay doon na niya ipinakita sa kaibigan ang litrato nito para kumpirmahin kung ito nga ba ang Nathan na tinutukoy niya. Ito ba siya? Siya bang sinasabi mong Nathan? Oh my gosh, siya nga yun, Tina. Wait, bakit viral siya? Well, hindi na siya viral ngayon, pero 3 months ago, kumalat ang photos niya. Dahil ang family niya ay nanghihingi ng justice for his death. According to the post, Nathaniel hang himself dahil hindi siya sinipot ng bride niya sa mismong kasal nila. And you know what? May mga nakakalukang haka-haka
na hindi ko alam kung totoo. And I guess, ito ang nangyayari sa iyo ngayon. Teka, hindi ko maintindihan. In the past 3 months, up until now, may mga nagsasabing nakakausap nila si Nathan. At kapag nag-decide ka na tanggapin ang alok niya na magkita kayo, ay iyon na daw ang katapusan mo. Mawawala ka sa pag-iisip at magbibigti. Sa loob ng 3 buwan, 6 na babae na ang naging biktima ni Nathaniel. Clarissa, patay na ang lalaking kausap mo lagi. No way, that's impossible. May mga larawan siya dito. Nandito rin ang text conversations namin, pati na sa social media. Sinubukan pang ipakita ni Clarissa ang lahat ng kanyang pruweba. Pero ang larawan na sinasabi niyang si Nathan ay isang puting background lang. At ang sinasabi niyang palitan nila ng mensahe ni Nathan ay doon pa lamang niya napagtantong puro mensahe niya lang ang naroon at unavailable na rin ang numero ng binata. Nang tingnan niyang muli ang social media ng binata, ay doon na tumaas ang mga balahibo niya sa katawan nang makitang may mga nakapost ng pakikiramay sa account nito na noon ay hindi niya talaga nakita. Clarissa, may gamit ka bang napulot? Hikaw na pula? Iyon kasi ang sinasabi ng pamilya ng mga namatay na naging connection ni Nathan sa mga biktima. Kaya itinapo nila iyon. Pagkasabi nooy, doon na natauhan ang dalaga at agad hinanap ang napulot niyang hikaw sa likod ng simbahan at agad sinunog. Masakit man para kay Clarissa na tanggapin na isang panlilinlang lang ang buong nangyari at nasayang muli ang pagmamahal niya. Pero nagpapasalamat pa rin siya dahil hindi nadagdagan ang namatay na babae dahil sa multong hindi pa rin matahimik. At ngayon, tiyak niyang wala nang magiging biktima ang kaluluwa ni Nathan dahil sinunog niya na ang hikaw. Hiling niya rin na kung nasaan man naglalakbay ang kaluluwa ng binata ay sana'y matahimik na ito. Isa rin sa mga natutunan ng dalaga na tanggapin na lamang ang kapalaran na nakaguhit sa palad niya at kung ano na lang ang plano ng Diyos ay ang siyang susundin niya. The end. Oh my gosh mga kakulay, I hope you enjoyed this very short story. Naku, you know what? I actually like this short story kasi madali lang akong matapos. This way, palagi nang may upload ang Kulay TV. Oh, diba? Excited ako sa mga short stories. Yan ang sinusulat namin ngayon. Even though it's short, but still, masatisfy pa rin tayo. So, hopefully, every other day or araw-araw, may story upload tayo. I still upload longer stories, but for right now, gusto ko yung short stories muna. Para naman makapag-relax ang lalamunan ko. Kasi yung longer stories, naku, nahihirapan talaga ako. Palagi na lang akong paus. Ay naku. Okay, I hope you enjoy. If you do, please like, comment, share, and subscribe. Thank you all my subscribers and listeners. Thank you Regine for writing this beautiful story. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.